Natin alam kung siya po ba ay matagal na nagstay sa isang kuweba at hindi niya nalalaman ang mga siguro po kakailanganin niya na po ng mataas na grado na salamin or kaya hearing aid para madinig niya. Sa isang EJK style, walang imbestigahan, libingan ang hantungan. Ang gusto na dahil umamin mismo ang dating Pangulo na siya mismo ay kurap. May moral ascendancy ba ang Vice Presidente pagdating sa usapin ng korupsyon? Magaling po pala siyang magpatawa kahit hindi siya komedyante. Anyway, diba? Pinapasok sa mga Alam mo na kung anong nangyayari. Tapos, makikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. unang-una po, di po natin alam kung siya po ba ay matagal na nagstay sa isang kuweba at hindi niya nalalaman ang mga nagaganap at hindi niya nalalaman kung ano yung agarang isinasagawa ng ating Pangulo. Siguro po kakailanganin niya na po ng mataas na grado na salamin or kaya hearing aid para madinig niya kung anuman ang lahat ng ginagawa at mga inuutos ng Pangulo sa mga law enforcement agencies, sa mga investigating bodies, kasama na po ang pagbuo ng ICI. Uulit-ulitin po natin dahil paulit-ulit naman po lamang ang sinasabi na issue ng Vice Presidente. Ang pag-iimbestiga po ay hindi po kailangang isang araw lang. Hindi po naniniwala ang Pangulo sa isang EJK style, walang imbestigahan, libingan ang hantungan. Ang gusto ng Pangulo, due process. At hindi po dapat lamang na puro salita or kaya pangako. Matatandaan natin na may nangako noong nakaraang administrasyon, 3 buwan hanggang 6 na buwan ay masusugpo ang korupsyon. Kung meron naman pong sistema ang Vice Presidente, kung paano agara masusugpo ang korupsyon na ito, sana po ay hinilig niya na rin po ito at ibinigay sa kanyang ama. Pero bakit hindi kaya? Siguro ito ang dahilan kung bakit hindi rin nasugpo ang korupsyon noong panahon ng nakaraang administrasyon. Dahil umamin mismo ang dating Pangulo na siya mismo ay kurap. Inamin niyang nagnanakaw siya, pero naubos na. So, ito pong article na to ay 2017, halos mahigit 1 taon na nakaraan bago after siya mangako na 3 buwan hanggang 6 na buwan matatapos ang korupsyon. Sasabihin natin kung anong sinabi niya rito, and I quote, "Hindi ako nagmamalinis, marami rin akong nanakaw, pero naubos na, so wala na." So, 2017 ito, sana naibigay na rin niya sa kanyang ama kung paano agarang masusupo ang korupsyon. Ma'am, isa na lang po. Ma'am, hinamon po ni VP Sara ang Pangulo na mag-conduct po ng lifestyle check sa mga miyembro ng Kongreso. And I quote again, ma'am, sabi po niya, mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Ang dami dyan, may bahay sa abroad. Ano pa ang investigative body ang kailangan mo? Tanungin natin, may moral ascendancy ba ang Vice Presidente pagdating sa usapin ng korupsyon? Opinion ni VP Sara tungkol sa ICI. She was asked if this is too little too late. And her answer was, and I quote, actually hindi na siya too little too late. Nothing na nga siya. Nothingness na ang ginagawa ngayon. May nakita po pala tayo ibang talent ng Vice Presidente. Magaling po pala siyang magpatawa kahit hindi siya komedyante. But anyway, ang Pangulo umaaksyon, gumagawa, nagtatrabaho. Nakikita po ng taong bayan kung paano po ba ang pagtugon ng Pangulo sa mga hinaing ng kababayan natin, especially tungkol sa maanumalyang flood control projects. Pero, nakikita ba ito dahil ang sabi ay kawalan? Kung ikukumpara ba sa nakaraang administrasyon na nagsabing korap, mismo ang Pangulo at maraming ghost projects, ano ang itatawag natin sa panahon na yon? Living hell? Independent commission po. Pinapasaling mo ang Any comment po? Pag ikaw, Presidente ba, pinapasok sa mga alam mo na kung anong nangyayari.
Tapos, makikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng truth commission o ng kung anong komisyon yan? Actionan kasi kaagad dapat yan. Unang-una, sinabi ko na noon, nag-appoint siya, nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Klarong-klaro na doon nakita na involved siya sa racketeering and sa bribery. So, ikaw ba, Presidente ka ba, inalagay mo ba yung ganyang klaseng speaker? Siyempre, hindi na, di ba? So, anong nangyari sa budget natin? Naracketeering din yung budget natin. Tapos, siyempre, sumabog na. Hindi ako makapagsalita sa Department of Public Works and Highways, pero makapagsalita ako sa DepEd kung anong nangyari. At sinabi ko na sa inyo. Sinabihan na siya, alam niya. In a cabinet meeting, sinabi sa kanya kung anong nangyari sa Department of Education budget. And then, ang ginawa niya is nag-change topic siya. So, anong pa bang komisyon, anong truth commission, anong investigative body ba ang kailangan mo? Nandyan na yung budget, nakikita natin kung paano siya kinuha. Diba dapat nun, diretso mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo, ayusin mo na yung, sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives, ayusin niyo yung budget. Tapos, panagutin mo na yung mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Ang dami dyan, may bahay sa abroad. Diba? Masyado siyang hindi niya alam kung anong gagawin at masyado siyang mabagal gumalaw. Nagmamadali ang Pilipinas. Pero alam niya lahat to, ma'am. Alam nga nung bata na nakikinig lang at nanonood lang ng balita at nagbabasa lang ng budget. Presidente pa, hindi niya alam. Pero ma'am, di ba too little too late na po ba yung ginawa ni EDM? And of course, dapat po ba talagang kasuhan na si Speaker and si Saldi po sa mga ginawa nila? Actually, hindi na nga siya too little too late eh. Nothing na nga siya eh. Nothingness na ang ginagawa. Ma'am, kaso, the speaker was your campaign manager in 22. Were you not aware of these issues before? Hindi naman siya naging speaker noon eh. Ay, hindi ma'am. I mean, yung bribery po, kasi na-mention nyo yung bribery, alleged bribery. Were you not aware during the 22 campaign? I do not remember the exact time kung kailan ko nalaman yung case doon sa United States kung saan nabanggit yung pangalan niya sa pagtatanggap ng bribery for the cases that were filed here in the Philippines. Pero hindi naman kasi ako ang pumipili ng speaker. Ang pumipili ng speaker ay ang presidente. At naging campaign manager lang naman siya by default eh kasi siya yung president ng partido ng Lakas. Ma'am, yung po sa Senate, ma'am. Senate po ma'am. Sa Senate. Ano naman? Hindi naman tapos yan. Meron na naman. Sinabi niya kahapon, napaka na lang daw ito ng minority. Kaya medyo napikong si Senator Bato. Nagkaroon ulit ng heated argument yesterday. Hindi ko rin sinusundan kung anong nangyayari sa Senate. Pero nandun ako bukas, sabihan niyo yung kaibigan niyo sa Senate. Hindi for budgeteering. Meron lang akong bibisitahin na senador. Ay, hindi ko pala banggitin yun kasi baka tumagal ako doon. Mamadali ako. May isa lang. Amy? Hindi. Senator Amy. Senator Amy, ka-text ko yan araw-araw. Hindi si Senator Robin. Magkikita kami sa rally sa Japan. May rally kami doon. Ay, tuloy yun, ma'am, yung 20 at 21 ko. Alright, kabago na tuloy.